Magandang araw sa lahat ng mga Pilipino sa anumang sulok ng mundo, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito ang Kabirada Lance Channel at ako si Lance. Para sa hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe naman at paki-like and share. At kung meron kayong masasabi sa video ito, paki-comment at pag-usapan natin sa comment section. Para naman tayo magsama-sama panghabang buhay, paki-hit ng notification bell at tayo magsama-sama forever. Okay, nandito na ang balita. Okay, andito na naman tayo. Sabay-sabay nating papanoorin ang mga video at mga importanteng issue sa bayan, lalong-lalo na sa politika. Mr. Rel Toker, binanata na naman itong mga personalidad na gustong pabagsakin ang mga Duterte, lalong-lalo na itong si Vice President Sara Duterte na ngayon ay napakaraming mga naninira, maraming basher at maraming mga hindi kilalang tao na gustong magsalita ng masama laban sa kanya para lamang ay tingnan siya na siya ang kalaban ng Estado. At hindi naman natin papayagan yan mangyari dahil andito tayo kahit walang bayad ay ipapaliwanag natin kung ano ba talaga ang totoo at kung ano talaga ang totoong nangyari sa ating bansa ngayon sa panahon ng itong administrasyong ito na pinamunuan ni President Bubong Marcos, di ba? Kailangan natin ipagtanggol ang tama at tayo'y magsama-sama para itaguyod natin ang kapakanan natin mga Pilipino, ang kapakanan ng ating bansa, ang ating future, ang future ng ating mga anak, apo. Dapat ay ating tulungan itong mga Duterte para hindi na mauulit ang ganitong mga pangyayari na ngayon ay nagsibalikan na ang mga adik, nagsibalikan na ang mga masasamang loob diyan na nagbabatak sa daan, maraming snatcher na naman sa daan, marami na naman ang nagdudroga, marami na naman ang nagrabiri. Nako, napakahirap ng mundo natin kung ganun ang kalagayan, di ba? Hindi tayo makapaglakad sa gabi, hindi na tayo makapaglakad ng tiwasay. Hindi na natin ma-enjoy ang ating buhay na peaceful, di ba? Kailangan natin ipagtanggol ang kabutihan laban sa kasamaan. Papanoorin natin si Mr. Rel Toker na binabanatan itong mga malalaking personalidad na nagkukomento, lalong-lalo na itong issue ngayon kay BP Sara na nagsalita na ipahukay itong si dating Presidente Ferdinand Marcos at kanyang ipatapon doon sa dagat ng West Philippine Sea. At dahil dyan sa mga inilabas na salita ni Vice President Sara Duterte, maraming din ang tumuligsa, marami din ang nagtitwist ng kanyang mga pananaw at ginagawa itong hindi maganda at sinasabi pa ng iba na mga may congressman, may senador na dapat daw magpatingin daw si Vice President Sara Duterte sa eksperto dahil masama ang kanyang katawan daw or hindi maayos ang kalagayan ng pag-iisip. Dahil Vice Presidente daw siya, dapat hindi ganun magsalita. Tayo naman dito sa Kabirada Lance Channel ating ina-analyze kung ano ba talaga ang ibig sabihin nitong si Vice Presidente. Ang ibig sabihin siguro nitong Vice Presidente dahil sa galit at iniipit na ang kanilang pamilya, lalong-lalo na siya at ang tatay niya, na wala naman talagang klarong ebidensya na makapagturo na sila ay gumagawa ng hindi maganda sa ating gobyerno, pinipilit pa rin sinisiraan araw-araw, lalong-lalo na itong nasa Kongreso, itong binubuong WAD Committee. Oo. So hindi na natin pahabain, no? Atin ang papanoorin itong si Mr. Rel Toker
Talagang real, magtutok itong batang ito. Napakagaling at pakisuportahan naman itong si Mr. Real Talker. Andito na ang kanyang video. Pasok, Real Talker! Ayan na, andito na naman si Drag Queen. As in literal na drag queen. Talagang sabi, tama talaga yung sabi ni VP Inday Sara no? Drag me to hell. Kasi grabe, no? Ang dami talagang gustong hilain pababa si VP Inday Sara, no? Lalo na ito sila Dilima. Ha, na nag-concert pa. Ha, si Dilima, alam nyo ba mga lods, nag-concert pa siya sa Bilibid. Tapos natatawa na lang ako kasi sinasabi nilang hindi daw totoo yung mga paratang kay Laila De Lima. Ha? Siya nga ang Queen of Bilibid. Nag-concert pa nga siya doon. May sex video pa. Basahin natin ang sabi ni drag queen / sex video owner. Sex video owner. Hindi talaga tumutugma ang pag-iisip niya sa realidad. Nakakabahala. Sabi ni ex-Senator Laila De Lima. Haroy, Diyos ko! Alam mo, ikaw gurang ka. Ang nakakabahala, alam mo anong nakakabahala? Lakihan ko lang yung mukha ko. Alam mo anong nakakabahala? Yung nagsilabasa na ang mga kauri mo, yung mga drug lord. Nagsilabasan na, Dilima! Ah! Ha? Ang nakakabahala, Dilima, talamak na naman ang droga, Dilima. Di ba yan ang gusto mo? Di ba? Na hanggang pati mga kabataan natin ay malulong sa droga. Di ba yan naman talaga ang gusto nyo no? Kayo nakakabahala kasi alam mo, mas pinaiimbestigahan nyo ang mga namatay na adik kesa doon sa mga inosenteng kababayan natin na pinatay ng mga adik. Yan ang nakakabahala, Laila De Lima, ha? Na gusto nyong bigyan ng hustisya ang mga drug lords and drug-related persons kesa sa mga inosenteng biktima ng mga adik. Iba! Ha? Yan ang nakakabahala. At alam mo, Saba, ngayon ang mas nakakatakot. Grabe ang realidad ngayon. Alam mo anong realidad? Nakalabas kayong mga drug lords. Dumadami ang mga gumagamit ng droga. Katakot-takot ang korupsyon na nangyayari. At ang nakakabahala pa, despite sa lahat ng ginagawa mo, tatakbo ka pa. Ayan na. Sumasali na lahat. Sabi ni Remulla. DOJ Chef Remulla kay VP Sara. Anyari sa'yo? Okay ka lang? Sabi ni Remulla na yung anak ay involved sa droga. Sabi pa niya dyan, delikado tayo dyan. Kasi ano nga she's the Vice President. Sabi ni Department of Justice DOJ Secretary Crispin Remulla. Basahin natin. Sa kanilang programang executive session sa DZRH ngayong Sabado, ipinagtataka ni Department of Justice Secretary Crispin Remulla ang inasal ni Vice President Sara Duterte sa kanyang press conference kahapon, kung saan nagbuhos ito ng sama ng loob kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nagtaka ka pa? Yung behavior niya talaga is for herself because she is the Vice President, sabi ni Remulla. Yun, puputulin niya ang ulo ni President. Naisip niya ba yun? Hindi ko maintindihan kung bakit ganun siya mag-isip ngayon. Dagdag ng kalihim. Ha? Hindi mo maintindihan? Okay, kami din, Remulla. Hindi ka rin namin maintindihan at hindi talaga namin maintindihan ang gobyerno. Diba simula pa lang pagtungtong mo as DOJ Secretary, nasangkot na agad ang anak mo sa droga. Yun! Hindi talaga namin yun maintindihan. At ito pa, ang mas hindi namin maintindihan, ang
ang kapal ng mukha mo at wala kang delikadesa na mag-resign? Kapit toko sa posisyon? Nakakahiya nga yung anak mo nasangkot sa droga, tapos ikaw pa talaga ang Department of Justice Secretary? Yun po ang nakakahiya.